Araw-araw na mga salita ng Diyos. Paano ginagamit ni Satanas ang tradisyonal na kultura upang gawing tiwali ang tao? Marami ba o hindi ang mga bagay na itinuturing na bahagi ng tradisyonal na kultura? Marami. Ano ang kahulugan ng tradisyonal na kulturang ito? Sinasabi ng ilan na ito ay ipinamana ng mga ninuno. Ito ay isang aspeto. Mula sa simula, ang mga pamamaraan ng pamumuhay, mga kaugalian, mga kasabihan at mga alituntunin ay naipamana sa loob ng mga pamilya, mga katutubong grupo at maging sa buong sangkatauhan at naitanim na sa kaisipan ng mga tao ang mga ito. Itinuturing ng mga tao na hindi maaaring mawala sa kanilang buhay ang mga ito at itinuturing nila ang mga ito bilang mga alituntunin, sinusunod na para bang ang mga ito ay ang buhay mismo. Sa katunayan, ayaw pa nga nilang baguhin o pabayaan ang mga bagay na ito dahil ipinamana ang mga ito ng kanilang mga ninuno. Mayroong iba pang mga aspeto ng tradisyonal na kultura na nakatanim sa kabuto-butuhan ng mga tao kagaya ng mga bagay na ipinamana nina Confucius at Mencius at ang mga bagay na itinuro sa mga tao ng Taoismo at Confucianismo. Hindi ba ganoon iyon? Ano ang mga bagay na kabilang sa tradisyonal na kultura? Kasama ba rito ang mga kapistahan na ipinagdiriwang ng mga tao? Halimbawa, ang pagdiriwang ng tagsibol, ang kapistahan ng mga parol, araw ng paglilinis ng puntod, ang pista ng bangkang dragon, gayon din ang kapistahan ng mga multo at pagdiriwang ng kalagitnaan ng taglagas. Ang ilang pamilya ay nagdiriwang pa nga kapag ang mga nakatatanda ay umabot sa isang partikular na edad o kapag ang mga bata ay nakaabot na ng 1 buwan o 100 araw na gulang. At marami pa. Ang lahat ng ito ay tradisyonal na mga kapistahan. Wala bang tradisyonal na kulturang pinagbabatayan ang mga kapistahang ito? Ano ang kaibuturan ng tradisyonal na kultura? Mayroon ba itong anumang kaugnayan sa pagsamba sa Diyos? Mayroon ba itong anumang kinalaman sa pagsasabi sa mga tao na isagawa ang katotohanan? Mayroon bang anumang mga kapistahan para sa mga tao upang mag-alay ng sakripisyo sa Diyos, magtungo sa altar ng Diyos at tanggapin ang kanyang mga turo? Mayroon bang ganitong mga kapistahan? Wala. Ano ang ginagawa ng mga tao sa lahat ng kapistahang ito? Sa modernong panahon, ang mga ito ay itinuturing na mga okasyon para sa pagkain, pag-inom at pagsasaya. Ano ang pinagmumulan ng pinagbabatayan ng tradisyonal na kultura? Kanino nanggaling ang tradisyonal na kultura? Ito ay mula kay Satanas. Sa likod ng mga tradisyonal na kapistahang ito, itinatanim ni Satanas ang ilang bagay-bagay sa tao. Ano ang mga bagay na ito? Ang pagtitiyak na natatandaan ng mga tao ang kanilang mga ninuno, ito ba ay isa sa mga ito? Halimbawa, sa araw ng paglilinis ng puntod, naglilinis ang mga tao ng mga nitso at nag-aalay ng mga sakripisyo sa kanilang mga ninuno upang hindi nila malimutan ang kanilang mga ninuno. Dagdag pa rito, sinisiguro ni Satanas na naaalala ng mga tao na maging makabayan, halimbawa na ang pista ng bangkang dragon.
Ano naman ang sa pagdiriwang ng kalagitnaan ng taglagas? Mga muling pagsasama-sama ng pamilya. Ano ang mga pangyayari sa likod ng mga pagsasama-sama ng pamilya? Ano ang dahilan nito? Ito ay upang makipag-usap at emosyonal na makipag-ugnayan. Siyempre, maging ito man ay pagdiriwang ng bagong taon ng mga Tsino o ng kapistahan ng mga parol, maraming paraan ng paglalarawan ng mga dahilan sa likod ng mga pagdiriwang na ito. Paano man inilalarawan ng isang tao ang mga dahilan na iyon, ang bawat isa ay paraan ni Satanas ng pagtatanim ng pilosopiya at pag-iisip nito sa mga tao upang lumayo sila sa Diyos at hindi na malaman na mayroong Diyos at mag-alay sila ng mga sakripisyo sa kanilang mga ninuno o kay Satanas o kumain, uminom at magsaya para sa kapakanan ng pagnanasa ng laman. Habang ipinagdiriwang ang bawat isa sa mga kapistahang ito, ang mga kaisipan at pananaw ni Satanas ay natatanim ng malalim sa isip ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Kapag umabot ang mga tao sa mga edad na 40, 50 o higit pa, ang mga kaisipan at pananaw na ito ni Satanas ay nakaugat na ng malalim sa kanilang mga puso. Higit pa rito, ginagawa ng mga tao ang lahat ng magagawa nila upang maibahagi ang mga ideyang ito, tama man ito o mali, papunta sa susunod na henerasyon ng walang pasubali, ng walang pag-aatubili. Hindi ba ganoon iyon? Oo. Paano ginagawang tiwali ang mga tao ng tradisyonal na kultura at ng mga kapistahang ito? Alam ba ninyo? Napipigilan ang mga tao at natatali ng mga alituntunin ng mga tradisyong ito hanggang wala na silang oras o lakas na hanapin ang Diyos. Ito ay isang aspeto. Halimbawa, nagdiriwang ang lahat sa bagong taon ng mga Tsino. Kung hindi mo ito ipinagdiwang, hindi ba't malulungkot ka? Mayroon bang mga pamahiin na pinanghahawakan mo sa iyong puso? Maaari bang nararamdaman mong hindi ako nagdiwang ng bagong taon at dahil ang bagong taon ng mga Tsino ay hindi kanais-nais na araw para sa akin, hindi ba't ang buong taon na ito ay hindi rin magiging maganda? Hindi ba't hindi ka mapapalagay at medyo matatakot? Mayroon pa ngang ilang tao na hindi nakagawa ng mga sakripisyo sa kanilang mga ninuno sa loob ng ilang taon at bigla silang nagkaroon ng panaginip kung saan ang isang namatay ng tao ay humihingi sa kanila ng salapi. Ano ang mararamdaman nila? Nakakalungkot na ang namayapang taong ito ay nangangailangan ng salapi para gastusin. Magsusunog ako ng pera ng espiritu para sa kanya. Kapag hindi ko ginawa ito, hindi iyon magiging tama. Maaaring magdulot ito ng kaguluhan para sa ating nabubuhay. Sino ang makapagsasabi kung kailan aatake ang kamalasan? Palagi silang magkakaroon ng ganitong maliit na ulap ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Sino ang nagbibigay sa kanila ng pangambang ito? Si Satanas ang pinagmumulan ng pag-aalalang ito. Hindi ba ito ang isa sa mga paraan na ginagawang tiwali ni Satanas ang tao? Gumagamit ito ng iba't ibang pamamaraan at pagdadahilan upang kontrolin ka, takutin ka at igapos ka nang sa gayon ay mahulog ka sa kalituhan at sumuko at magpasakop dito.
Ganito ginagawang tiwali ni Satanas ang tao. Kadalasan, kapag ang mga tao ay mahina o kapag wala silang lubos na kamalayan sa sitwasyon, maaari silang gumawa ng isang bagay nang hindi sinasadya sa paraang naguguluhan ang isip. Ibig sabihin, hindi sinasadyang nahuhulog sila sa galamay ni Satanas at maaari silang kumilos nang hindi nila namamalayan, maaaring gumawa ng mga bagay nang hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ang paraan na ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao. Mayroon pa ngang marami-raming tao ngayon na nag-aatubiling humiwalay sa malalim na nakaugat ng tradisyonal na kultura na sadyang hindi kayang isuko ito. Kapag sila ay nanghihina at walang kibo, ay mas lalo nilang nais na ipagdiwang ang ganitong mga uri ng kapistahan at nais nilang makatagpo si Satanas at pasayahing muli si Satanas upang aliwin ang kanilang mga puso. Ano ang mga pangyayaring nasa likod ng tradisyonal na kultura? Ang itim na kamay ba ni Satanas ang kumukontrol ng mga ito ng palihim? Ang likas bang kasamaan ni Satanas ay mapagmanipula at mapagkontrol? May impluwensya ba si Satanas sa lahat ng ito? Oo. Kapag namumuhay ang mga tao sa isang tradisyonal na kultura at nagdiriwang ng ganitong mga uri ng tradisyonal na kapistahan, maaari ba nating sabihin na ito ay isang kapaligiran kung saan sila ay nililinlang at ginagawang tiwali ni Satanas at dagdag pa rito na sila ay masaya na malinlang at magawang tiwali ni Satanas? Oo. Ito ay isang bagay na kinikilala ninyong lahat, isang bagay na alam ninyo.